paniniwalang magpasa hanggang ngayon ay nananatili sa puso at kaisipan ng bawat Pilipino. Meron pa ngang iba na ipasa pa ng mga ninuno. Meron ding sinasaliksik pa ng mga dalubhasa kung ang nasabing pamahiin o paniniwala ay may katotohanan ba o sadyang kathang isip lamang. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol sa buhay at karanasan ng ating bidang pangangalanan na lang nating si Ariana. Taong 1989 sa lugar ng Quezon. Bata pa lang nang mamulat sa mga istoryang kababalaghan at katatakutan dahil sa impluwensya ng kanyang lula Mayang. Naging malapit si Ariana sa lula dahil mula nang maliit pa siya, nakaranas na siya ng pambubuli sa mga nakakatandang kapatid niya. Madalas, tanging sumpungan niya ang lolang laging bukas para maunawaan siya. Umaga ng Lunes, nakita ni Ariana si Lola Mayang na nakaupo sa harap ng dungawan ng bahay nito. Animoy may kinakausap ang matanda dahil sa paglalarawan ni Ariana, bumubuka-buka ang bibig nito habang nakunot ang ekspresyon ng muka. Ang buong akala ni Ariana ay may bisita ang lola niya. Napansin niya din kasing bahagya iyong nangingiti habang may kung anong inaabot. May ilang dipa pa ang agwat ni Ariana sa kinauupuan ng matanda. Ngunit hindi niya maiwasang makita ang kilos ng lola, gayong sa isip niya ay kusa naman itong hinahayag sa kanya. Ilang sandali pa nang mabaling ang atensyon ni Lola Mayang sa kanya, lalo pa nung napaubo siya nang hindi niya sadya. Nanayo ang balahibo ni Ariana sa tagpong iyon dahil doon niya nakita ang lola niya na nagbago ang kulay ng mga mata. Naayon pa nga sa kanya, napalitan ang itim ng bilog sa mga mata nito at napalitan ng purong puti. Maya-maya pa nang maisipan ni Ariana ang tumalikod at aalis na lang sana. Dahil sa utak niya, baka daw hindi naman siya nakita ng lola niya. Ngunit gayon na lang ang nararamdaman niyang kilabot nang biglang magsalita ang lola at inihayag pa nito ang nasa utak ng dalaga. Noong una, ayaw pa sanang magsalita ni Ariana, lalo pa sa parting parang hindi niya mabuksan ang bibig niya dala ng takot na nararamdaman niya. Tumawa lang naman ang Lola Mayang niya habang nilalahad nito ang mga nasa isip ni Ariana. Inisa-isa pa ng matanda maging ang emosyon ng dalaga. Wala namang nagawa si Ariana kundi maghingi ng tawad dahil ayon din sa kanya, hindi niya sinasadya na makita ang lola habang may kinakausap. Inilatag na lang din ng dalaga ang mga nasa utak niya dahil alam niyang hindi niya kayang magsinungaling. At isa pa, alam na alam ng Lola Mayang niya ang takbo ng utak ni Ariana. Mahaba ang naging litanya ni Ariana nang biglang itinaas ng Lola Mayang niya ang mga kamay nito. Indikasyon iyon para sa dalaga na itigil ang pagsasalita. Sumenyas pa ang lola na kailangan nitong umupo dahil may kung ano iyong kinukumpas sa hangin na hindi man lang naunawaan ni Ariana. Ilang sandali pa nang biglang umubo si Lola Mayang. Kasabay nun ang pagpikit ng matanda na animoy, binabalanse nito ang pakiramdam. Samantalang si Ariana naman ay pilit pinapakalma ang sarili. Dahil ayon pa nga sa kanya, parang may kakaibang sapi ang Lola Mayang niya. Dagdag pa niya na hindi naman daw iyon ang madalas na ginagawa ng lola. Pero sa tuwing sasapit ang araw ng Lunes at Biyernes, animoy nag-iibang tao ang Lola Mayang niya.
Hindi naman daw iyon albularyo o manggagamot, ngunit marami daw iyong pinapaniwalaang bagay na animoy nagdudulot sa matanda ng kakaibang aura. Noong una, tinatanong din naman ni Ariana kung may ano ba ang araw ng Lunes at Biyernes. Inihayag niya din na may mga pagkakataong nagtitirik pa ng mga kandila ang lola para daw iyon sa mga kaluluwang ligaw na nagpapakita sa matanda. Maya-maya pa nang nakita ni Ariana na umiba na ang aura ni Lola. Tumingin iyon sa kanya na animoy walang nangyari. Bumalik na din ang kulay ng mga mata nito, maging ang kilos, at umayos na. Minuto lang ang makalipas nang magsalita ang lola at pinalalapit siya sa kinauupuan nito. Ilang sandali lang nang akmang aabutin niya ang kamay ng lola nang matigilan si Ariana. Lalo pa nang tumambad sa harapan niya ang mga maliliit na nilalang na nooy nasa harapan pala ng lola mayang niya. Biglang kinurap ni Ariana ang mga mata niya. Kinusot-kusot niya pa ito nang bigla na lang pagmulat niya ay tanging mga butil ng mais ang nooy nasa harapan nilang dalawa. Napangiti naman si Lola Mayang lalo pa nang magtanong pa si Ariana kung saan galing ang mga elemento. Noong una ayaw pa ni Lola Mayang na sabihin sa apo, ngunit naging makulit si Ariana. Lahat ng mga gusto niyang itanong ay inilatag niya sa lola niya. Wala din nagawa ang matanda kundi ang ilatag sa kanya isa-isa ang mga bagay na matagal na nitong tinatago. Ayon pa sa matanda, tanging si Ariana lang din naman ang natatanging apo niya ang napagsasabihan niya ng mga sikreto niya. Napatayo naman si Ariana dahil may mga parte sa kwento ng lola niya na hindi niya kayang paniwalaan. Gayunpaman, bilang respeto sa kaharap niya, nagpakita ng simpatya si Ariana. Natatawa man pero mas pinili niya ang mga makikita kung ano ang pinupunto ng lola niya. May mga salaysay pa iyon na hindi na mairehistro ni Ariana sa utak niya dahil iniisip niya kung nangyayari bang ganoon sa totoong buhay. Sa kabilang banda, naging madiin ang pahayag ni Lola Mayang sa mga katagang para sa iba ay pawang gawa-gawa lamang ng malikot na pag-iisip. Para magkaroon ng katuturan ang mga salita ng matanda, pinili niyang ilatag ang isang aktibidad upang masuri kung gaano katotoo ang mga binibitawan niyang salaysay. May inilatag ang lola na gawain para kay Ariana. Ayon pa sa matanda, kung magkaroon ng epekto, maging patunay na hindi lamang haka-haka ang kanyang paniniwala, bagkus may katuturan iyon at may matibay na basihan. Noong una, nag-alangan namang sumunod si Ariana sa gustong mangyari ng kanyang lola. Ngunit sa kabilang banda, dito niya din napatunayan na hindi siya namamalikmata sa kanyang mga nakikita. Unang naging pagsubok niya ay ang pagharap sa salamin na bitbit ang itim na kandila sa 3:00 ng madaling araw. Ayon kay Lola Mayang, gawin niya daw iyon sa araw ng Lunes at Biyernes sa mismong 3:00 ng madaling araw. Sa pangatlong araw, magsindi ulit ng kandila sa mismong eksaktong oras kung kailan siya nagsimula. May inilatag pa na karagdagang impormasyon sa kung paano maisakatuparan ni Ariana ang gagawing pagsubok. Mahigpit din na bili ni Lola Mayang na sundin ang ibinigay niya dahil kung hindi may kapalit ang lahat ng gagawin ni Ariana. Sinunod ni Ariana ang lola dahil na din sa matinding kuryosidad. Inihanda ang mga gamit at animoy maging ang sarili ay hinihanda niya din sa kung anuman ang mangyayari. Pero bago pa man nagsagawa ng kung ano si Ariana ay ang biglaang pagpanaw ng kanyang Lola Mayang.
Ilang araw ang lumipas mula noong nailatag sa kanya ng lola ang ritual na kailangan niyang subukan upang mapatunayan ang mga paniniwala na ayon pa nga sa kanya ay gawa lang ng malikot na pag-iisip ng kanyang lola. Ilang linggo ang lumipas mula noong nailibing na ang lola mayang niya. Pero para kay Ariana na sobrang malapit sa lola ay hindi patay ang lola niya. Hanggang sa nakita niya ulit ang mga inihandang gamit na para sa binigay na pagsubok ni Lola Mayang niya. Dala ng halo-halong mga tanong na kailangan ng kasagutan ay wala sa loob na isinagawa ni Ariana ang ritual. Madaling araw nang magising si Ariana, inihanda ang mga gagamitin at buong tapang na sinunod ang mga alituntunin ni Lola Mayang. Noong una parang wala naman daw nangyari. Normal lang naman ang pakiramdam niya. Maging ang paligid na animoy wala naman daw kakaiba. Hanggang sa pangalawang pagkakataon, araw ng Biyernes, kung saan doon niya sana tatapusin ang binigay na pagsubok nang biglang may nangyaring hindi niya inaasahan. Ang salamin na ginamit niya sa ritual ay bigla na lang nabasag. Hindi niya alam kung bakit pero para daw may kung anong puwersa ang naging dahilan upang magpira-piraso ang salamin. Sa puntong iyon may hindi natapos na ritual si Ariana. Hindi man lang natapos ang pagsasagawa dahil sa mga nangyari. Kinabukasan, nasa isip ni Ariana na baka tama nga siya. Gawa-gawa lang ang mga paniniwala ng lola niya. Ngunit may kung anong kaganapan sa buhay niya ang nag-umpisang mangyari. Sunod-sunod na namatay ang parte ng pamilya ni Ariana na hindi inaasahang mangyari. Mula doon sa tatay niya, dalawa niyang kapatid at maging sa kanyang nanay na kamuntikan ding mawala dahil sa aksidente. Doon napagtanto ni Ariana na may mali sa ginawa niya. Hindi niya tinapos ang aktibidad. Doon niya din sinimulang aralin ang mga ginagawa ni Lola Mayang. Sa pagpapatuloy ng kwento, dahil sa mga insidenteng hindi na kayang ipaliwanag ni Ariana kung kaya't lahat ng nakita niyang gawain ng Lola Mayang niya ay ginawa niya. Hindi iyon dahil lang pinaniwalaan niya, ngunit nang dahil sa gawaing iyon, animoy nagkaroon ng kapayapaan sa kalooban niya. May nakapagsabi pa sa kanya na sana hindi niya ginawa ang ginawa niya. Dahil kung sakali mang totoo ang mga pahayag ni lola niya, na proteksyonan niya sana ang pamilya niya. Sa kabilang banda, gaano man ang naranasan ni Ariana, pinili niya na lang ang mag-move on. Maaaring naging marka din sa puso niya ang simpleng pamahiin ng lola mayang niya, ngunit iyon ay naging kabahagi na lang din ng kahapon niya na siya ding ipinapangaral niya sa naging mga anak niya.